So ayun, tayo ay mag-unbox ng isang bagong model ng PLDT Home Wi-Fi. Pagkabukas natin ay makita agad natin yung unit ng PLDT Home Wi-Fi. At ang kasama nito ay isang adapter at naka-insert na SIM card ng Smart Bro Home Wi-Fi. Dahil doon ay papakita ko rin sa inyo kung ano yung nasa likod. So, yung sa likod natin is mga LAN ports, telephone ports, then naka-insert na SIM card, at pwede rin itong lagyan ng external antenna, like yung mga hybrid antenna, para kung sakaling mahina ang signal sa inyo, ay pwede natin lagyan ito. So, ayan, buhayin natin ang ating unit at buksan na rin natin yung ating cellphone, i-connect, and punta rin tayo sa Chrome site para tingnan kung ano ba yung mga features na narito. So yun na nga, tayo ay nakakonect na sa ating Wi-Fi. So Wi-Fi 6 na rin nga itong PLDT Home Wi-Fi na ito, na bagong model ng PLDT. So i-type din natin ang 192.168.1.1 para ma-access natin yung Chrome setting or Chrome site ni PLDT Home. Sa mga bago pa lang ang kanilang model or ganitong model na nabili, ang kanyang admin account na default ay sa user is PLDT Home at sa password ay PLDT Home. So sa magtataka kung bakit iba yung akin, kasi nabuksan ko na nito noon pa. So ayun, proceed tayo dito sa home setting ni PLDT. So makita natin yung home setting niya. So 4G smart. So mahina pa dito yung aming signal ng smart dito sa amin. So sa next video na lang or next upload ko na lang ng video ko na lang isasend. So explore na lang natin itong home settings ni PLDT. So, ayun, itatas din natin kung capable siya sa 5G network. Sabi doon kasi sa description ng PLDT Home, can support the 5G SA or NSA, NR, ewan ko ba kung ano ba yung nakalagay doon. Basta supportin daw siya ng 5G. So, nakita ko din sa home settings niya is, unlike kay dito, na ganito rin yung model is, na seset niya yung 5G capable at yung 4G. So dito naman ay hindi, kasi siya ay naka-auto lamang. So ayun, itatest ko rin siya sa bayan kasi doon is 5G. So taga Bukid ako, so mga 4G lang dito sa 4G plus. So siya ay naka-carrier aggregation na din, na pwede ang pagsabay ang dalawang band, like band 1, band 28, band 3, band 1, parang ganun, kasabay lang. So ayun, pupunta ako sa bayan para i-check kung siya ba ay 5G capable nga. Kinagandahan nga din nito ng model na ito is yung Smart Bro Rocket SIM nga, meron ako nun na merong load na or nakaregister siya sa 999 pesos na only data. So nagkaigi siya dito compared dun sa CLTS 10G ko na Globe na hindi na open line, and hindi siya magkaigi. Kailangan pa i-change IMEI. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin magkaigi. So dito nagkaigi siya, kaso nga lamang ay umaabot lang siya ng 10 to 12 Mbps, minsan ay nasa 5 Mbps, gawa't ayun nga, wala siyang band locking, and naka-band locking siya sa band 1 and band 28. Then ayun ay mahina sa amin. So pinakamalakas kasi sa aming band is band 40 na umaabot ng 100 Mbps. Compare din siya sa CLTS 10G kapag ako ay naka only data 1,999 na 90 days. So ayun ay naka band 40, nakalak sa band 40. So
ayun, naabot siya ng 100 Mbps. So, ayun na nga, balik na tayo dito sa home settings. So, pinindot ko yung developer options. So, ang password doon is yung kung ano yung ginawa nyong password. So, ang default ng username is PLDT Home, then ang password is kung ano nilagay ninyo. So, ayun, nag-loading na. So, ito nga yung developer option. So, yun na, makikita lang natin. Hindi ko alam kung ano ba ito. So, compared doon sa napanood ko sa YouTube din, na dito rin nakikita yung band locking ni dito Wi-Fi, na ganito rin yung model. Dito sa model ng PLDT nito is wala nga band locking compared dun sa dito Wi-Fi na ganito yung model din, is may band locking and frequency band lock, and pwede rin siyang mano dun sa locking dito. So tayo mag-speed test. So ayun, kita naman ninyo kanina is wala pang signal kasi hindi ko pa nalagyan ng antena. So ayun, nakakasagap din siya ng kahit pa paano ng signal, and sasat ko lang yan sa smart telecommunication from Lucena City.